Ang Deadpool trilogy mula Deadpool 1 2016, Deadpool 2 2018, at Deadpool and Wolverine 2014, ang mapapanood nyong mga astig na Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malulupit na mga palabas. Ang mercenary for hire na si Wade Wilson ay nagpa-deliver ng pizza sa binatilyong si Jeremy mula sa apartment ng ibang tao. Pinaliwanag niya kay Jeremy na inupahan siya ng dalagitang si Megan Orlovsky upang patumba siya. Pagkatapos ay binalaan niya ang binatilyo na itigil na ang pag-stalk kay Megan at lumayo na siya rito kundi ay malalaman niya ang matinding kaya niyang gawin sa kanya. Maya-maya ay pinakita ni Wade kay Megan ang mga litrato ni Jeremy na humihingi na ito ng paumanhin at labis na ikinatuwa iyon ng dalagita. Pagkatapos ay pumunta siya sa madalas na tambayan ng mga mercenary na ang St. Margaret's Bar. Umorder si Wade roon ng kakaibang inumin sa kaibigan niyang si Weasel upang ipabigay sa mercenary na si Buck nang sa gayon ay mag-away sila ng isa pang mercenary na si Booth. Ngunit paglapit ni Weasel sa nabugbog na lalaki ay buhay pa ito na kinalungkot ng lahat. Pumusta raw si Wade kay Booth na siya ang susunod na mamamatay sa kanila mula sa listahan nila sa board na ang Deadpool. Pero nalaman niya sa board na pumusta pala si Weasel sa kanya na labis na kinagulat niya sa kaibigan. Ilang saglit ay lumapit kay Wade ang bayarang babae na si Vanessa at sobrang nagustuhan niya siya. Imbis na tanggapin ng bida ang alok na serbisyo ng babae ay inubos niya ang oras sa kanya sa pakikipag-date sa isang amusement park at dito na nagsimula ang matindi at mainit na pagmamahalan nila. Pagkalipas ng isang taong pagsasama nila ay nag-propose si Wade kay Vanessa na agad na tinanggap ng babae. Subalit ilang saglit lang ay bigla na lang bumagsak si Wade. Kinabukasan ay na-diagnose ng doktor na mayroon siyang cancer sa atay, utak, prostate at sa baga o isang terminal cancer na walang lunas. Sa sunod na araw ay malungkot na pumunta si Wade sa bar at kinuha sa kanya ni Weasel ang litrato nila ni Vanessa at dinikit sa cabinet roon na magiging alaala niya sa kanya kapag wala na siya. Pagkatapos ay inabot ng lalaki kay Wade ang isang calling card at sinabing may isang lalaki roon na naghahanap sa kanya. Ang lalaking ito ay si Agent Smith at sinabi niya sa bida na nalaman niyang nasuri siya nakaraan na may terminal cancer at nanghihinayang siya sa kanya dahil dati siyang Special Forces operative na may 41 confirmed kills. Dagdag pa ni Smith, mula raw siya sa organisasyon na maaaring mapagaling si Wade sa cancer niya at magkakaroon pa siya ng mga abilidad na ninanais ng karamihan dahil ang plano nila ay lumikha ng mga superhero. Ngunit si Wade ay hindi interesado sa inaalok ng ahente at inalisan niya siya roon. Pero pag-uwi ng bida ay napag-isip-isip niyang ayaw niyang iwanan si Vanessa dahil labis na magdudusa ito sa pagkamatay niya. Kaya't nag-impake si Wade at iniwanan niya roon ang babae upang tanggapin ang alok ni Smith. Maya-maya ay dinala siya ni Agent Smith sa kanilang facility at nakaharap niya roon si Angel Dust na may superhuman strength at laging may kagat na palito sa bibig kasama ang scientist na si Ajax. Pinaliwanag nito sa kanya na dati rin silang pasyente roon ni Angel at dahil sa mga treatment ng pasilidad ay lumakas ang mga reflexes niya at hindi na nakakaramdam ng kahit anong sakit. Pagkatapos ay nag-inject si Ajax kay Wade ng serum na gigising sa mutant genes niya at upang maging epektibo ito ay kailangan nila siyang isalang sa matinding stress o mga test kung saan labis na magduduse siya. Pagpapatuloy nilang pagdudusahin si Wade at sa bawat test ay mas lalong makakasakit sa kanya hanggang sa lumabas na ang mutant ability niya o mamatay siya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Isang araw ay nalaman ni Wade na ang tunay na pangalan pala ni Ajax ay si Francis Freeman mula sa tag na nakuha niya sa lab coat nito na labis na kinainis ng scientist sa kanya. Pero si Wade ay mas lalong inasar pa siya at sinabing ang mga torture na ginagawa raw nila sa kanya ay hindi naman mas tumitindi. Dahil rito ay inis na pinasalang siya ni Ajax sa isang airtight chamber na ang pinakamatinding test nila kung saan ay magduduse siya sa labis na suffocation ng ilang araw. Pagkatapos ay binunyag ni Ajax kay Wade na hindi talaga sila gumagawa ng superheroes kundi super slaves na binibenta nila sa pinakamalaking magbayad na kliyente na malamang plano silang gamitin sa masama. Subalit mula sa mga nagdaang araw sa chamber ang buong katawan ni Wade ay nagsimulang ma-disfigure pati na ang mukha niya. Nang bumalik na sina Ajax sa kanya ay sobrang nagalit siya sa lalaki dahil sa naging itsura niya, gayunpaman ay sinabi nito na sa wakas ay lumabas na ang mutant ability niya. Ang katawan ngayon ni Wade ay kusa ng pinagaling siya sa cancer pero mapapagaling raw ni Ajax ang side effect nito sa balat niya. Nang papasarado na uli ng scientist kay Angel ang chamber ay mabilis na hinedbutt ni Wade ang babae pero agad na inawat siya ni Ajax nang nagalit ito sa kanya at umalis na sila sa silid.
Ngunit si Wade ay kinuha pala ang palito ni Angel sa bibig at ginamit niya yon upang pasabugin ang kanyang chamber na nagdulot ng sobrang laking sunog sa buong paligid ng facility. Paglabas naman ni Ajax ng silid niya ay mabilis na inatake siya ni Wade gamit ang natitira niyang lakas ng may labis na galit sa lalaki, subalit ilang saglit ay nagagawa ng mabugbog ni Ajax si Wade na kinabagsak niya at tinusok sa katawan niya ang isang malaking bakal roon. Pagkatapos ay iniwanan ni Ajax ang bida sa nasusunog na laboratory at nawalan na siya ng malay. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Wade sa nasunog na pasilidad at dito na niya na-realize sa sarili na hindi lang siya gumaling sa cancer at naging immortal pa siya. Sa sunod na araw ay sinubukan niyang bumalik kay Vanessa ngunit dahil sa itsura niya ay labis na nangamba siya na hindi natanggapin ng babae kaya't hindi niya na tinuloy. Pagkatapos ay pumunta siya sa bar ni Weasel at laking gulat na makita nito ang itsura niya. Kalaunan ay napag-usapan nila na tugisin niya ang mga tauhan ni Francis upang mahanap siya at puwersahing paayos ang itsura niya. Pagkatapos ay tapusin, si Weasel naman ay sinuggest na dahil alam ng mga kalaban ni Wade na patay na siya ay dapat magsuot siya ng maskara at magkaroon ng nickname. Biglang nakita ni Wade ang listahan nila sa board na ang Deadpool at napagdesisyonan niya na iyon na ang pangalan niya. Kinabukasan ay agad na sinimulan ng bida na tugisin at patumbahin ang karamihan sa mga tauhan ni Francis. Maya-maya sa laundry shop ay sinuggest ng bulag na matandang babae na magsuot siya ng pula upang hindi mapansin ang mga mantsa ng dugo sa damit niya. Pagkatapos ay nagpatuloy na tumugis si Deadpool ng mga tauhan ni Francis suot ang kanyang bagong pulang suit. Lumipas ang mga araw ay mas naayos pa niya ang kanyang Deadpool suit at magaling na gumagamit na ng mga katana blades upang magpatumba ng mga kalaban at kumuha ng mga impormasyon sa mga ito patungkol kay Francis. Hindi nagtagal ay nakaharap niya uli si Agent Smith at madaling pinatumba ang mga armadong kasamaan nito. Nahabol ni Deadpool ang lalaki sa tabing kalsada at bago niya siya tapusin ay nalaman niya rito ang lokasyon ni Francis. Sa sunod na araw ay sumakay siya ng taxi at dito niya nakilala ang binatang Indian na si Dopinder. Pagkatapos ay nakita roon ni Wade ang picture ng minamahal ni Dopinder pero sinabi niya na inagaw raw ito sa kanya ng pinsan niya. Pinayuhan naman siya ni Deadpool na kahit anong mangyari ay huwag hayaang mawala ang pinakamamahal niyang babae at huwag gumaya sa pagkakamali na nagawa niya. Sa kasalukuyang iyon si Ajax ay nakikipagnegosasyon ng mga produkto nila at sinabihan niya ang kanilang kliyente na wala muna silang masusupply sa sunod na buwan. Nang tumanggi ang lalaki ay agad na sinakal siya ni Ajax gamit ang isang kamay lang upang pilitin na sumang-ayon sa kanya at kinuha nito ang mga produkto. Pagkatapos ay umalis na sa lugar ang grupo nila. Si Deadpool naman ay napansin na naiwanan niya ang bag ng mga bala niya at dahil rito ay kailangang wala siyang masayang na bala sa nag-iisang baril niya. Nagpababa na si Deadpool sa gitna ng isang kalsada at hinintay niya na dumaan roon ang kanyang mga kalaban. Nang nakita ng bida sa di kalayuan ng mga ito ay agad na bumaba siya at kinalaban ng lahat ng mga tauhan ni Francis sa loob ng kotse. Sinipa niya ang pinto ng sasakyan upang tamaan ang mercenary na nakasakay sa motorsiklo at nang babarilin siya ng iba pang mga kalaban ay agad na niliko niya ang kotseng sinasakyan at naaksidente ito ng matindi sa gitna ng kalsada. Samantala sa Xavier School ay nabalitaan ni Colossus sa TV ang mga ginawa ni Deadpool. Kasama si Negasonic Teenage Warhead ay pinuntahan nila si Deadpool sa insidente. Sa kasalukuyan na yun si Deadpool ay gamit ang natitirang 12 mga bala sa kanyang baril ay pinatumba niya ang karamihan sa mga tauhan ni Francis sa kalsada. Ang isang mercenary na nakasakay sa motorsiklo ay nabaril siya sa kamay pero mabilis na gumagaling ang tama ng bala niya rito. Buong galing na nakipaglaban si Deadpool sa mga tauhang mercenary ni Francis sa paligid hanggang sa huling bala niya. Subalit ang isang kalaban ay nabuhay pa sa atake ni Deadpool pero mabilis na sinaksak niya ito ng kanyang dalawang katana blades. Ilang saglit ay nalaman ni Wade na si Francis pala ang lalaking nakasakay sa motor at gamit ang katana niya ay napatalsik niya siya sa sasakyan. Pagkatapos ay walang humpay na sinipa niya ng maraming beses si Ajax at pinagugulpi. Kalaunan ay hinampas siya ni Wade sa gilid at tinanggal ang helmet at sinaksak sa dibdib nito ang katana blade niya. Walang ideya si Francis sa pagkatao ni Deadpool pero nang tinanggal niya ang kanyang maskara ay agad na nakilala na niyang siya si Wade. Ngunit ilang saglit lang ay dumating na roon si Colossus at malakas na hinagis niya si Deadpool palayo kay Francis. Sinabihan naman siya ni Colossus na sumama sa kanila upang magamit ang kapangyarihan niya sa mabuti at maging superhero. Pero sumagot si Deadpool na kahit kailan ay hindi siya sasali sa X-Men at hayaan na nila siya tapusin ang paghihiganti niya kay Ajax. Subalit sa patuloy na pakikipagtalo niya kay Colossus ay nakatakas na roon ang kalaban. Labis na kinagalit iyon ni Wade sa metal na mutant at inatake niya siya ng maraming beses ngunit nababalian lang siya ng mga kamay at paa rito. Hanggang sa pinatalsik uli siya ng malakas ni Colossus at sinuutan ng pusas upang dalhin sa Xavier School.
pero si Deadpool ay pinutol ang kamay niya upang makatakas kay Colossus at tumalon sa kalsada at bumagsak siya sa isang truck ng mga basura. Maya-maya ay bumaba na si Wade sa truck ng basura at umuwi sa apartment niya. Kasama niyang manirahan roon si Al na ang matandang bulag na nakilala niya noon sa laundry shop. Samantala si Ajax na mula sa pagtakas kina Deadpool ay pumunta sa bagong pasilidad nila kung saan nilalagyan nila ng controller collar ang mga mutant slaves na nalikha nila at nilalagay sa mga malalaking case. Sinabi naman ni Ajax kay Angel na ang hero vigilante pala na nakasuot ng red suit ay si Wade at plano niyang hanapin siya upang patayin. Pagsapit ng gabi ay unti-unting bumabalik na ang pinutol na kamay ni Deadpool. Subalit sa kasalukuyang yun sina Ajax ay pumunta sa St. Margaret's Bar upang itanong roon ang lokasyon ni Wade pero ayaw itong sabihin ni Weasel. Nakuha ni Angel sa cabinet ang larawan ni Wade kasama si Vanessa at sinakal niya si Weasel pero agad na tinutukan sila ng mga mercenary sa bar at umalis na ang dalawa roon. Agad na sinabi yun ni Weasel sa bida at pinuntahan nila si Vanessa sa trabaho nito sa isang strip club. Ngunit nang nakita ni Wade sa club ang babae ay hindi niya na naman nagawang malapitan nito at pumunta siya sa palikuran. Kalaunan si Vanessa ay sinabihan ng boss niya na may naghahanap raw sa kanya sa likod ng club. Agad na pumunta siya sa likod sa pag-aakalang si Wade ang nais makipagkita sa kanya ngunit ito pala ay si Ajax at mabilis na pinatumba siya ni Angel at kinidnap. Nang nagkaroon na ng lakas ng loob si Wade ay hinanap niya uli si Vanessa upang harapin siya. Ngunit hindi niya makita ang babae sa club kahit pa sa likod at ang nakita niya lang sa sahig ay ang coin purse nito. Umuwi si Wade sa apartment niya nang may labis na galit at maya-maya ay nag-text si Ajax sa cellphone ni Vanessa na magkita raw sila bukas sa scrapyard. Agad na nilagay ni Deadpool ang lahat ng mga baril at mga bala niya sa kanyang bag pagkatapos ay nagpaalam siya kay Al at umalis na sa apartment. Kinaumagahan ay pumunta ang bida sa Xavier School at sinabi niya kina Negasonic na ang lalaking hinayaan nilang makatakas na karaan ay kinidnap ang babaeng mahal niya. Kailangan nila siyang tulungan maligtas ito at papayag na rin siyang sumali sa X-Men. Pagkatapos ay sumakay uli si Deadpool sa taxi ni Dopinder kasama sina Colossus. Pero sa gitna ng biyahe nila ay napadaan sa lubak ang taxi at nakarinig sina Wade ng sigaw ng tao mula sa trunk. Pinaliwanag naman ni Dopinder na ang pinsan niya ang nandoon at sinunod lang niya ang payo ni Deadpool kaya niya nagawa yon. Nagulat si Deadpool sa binata pero labis na natuwa siya sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa scrapyard pero napansin ni Wade na naiwanan niya ang mga bag niya ng armas sa taxi ni Dopinder. Ngunit nang sasagutin na ng binatilyo ang tawag ni Wade ay biglang nabangga ang trunk ng kanyang taxi habang nasa loob nito ang pinsan niya. Dahil hindi nasagot ni Dopinder ang tawag ni Deadpool ay nagdesisyon na lang siya na gamitin ang mga katana niya sa mga kalaban. Kalaunan ay sinalubong sila ng napakaraming mga tauhan ni Ajax sa scrapyard at payabang na tinanong siya ng lalaki kung anong pangalan niya. Pagkatapos ay bumaba mula sa taas si Angel Dust at hinarap ito ni Colossus subalit mabilis na pinatalsik lang siya ng babae. Si Negasonic naman ang umatake sa kalaban at napatalsik niya rin siya ng malakas. Ilang saglit ay pinagbabaril na sina Deadpool ng mga mercenary ni Ajax at si Colossus ay hinagisa ng gulong ang iba sa kanila. Inatake uli si Colossus ni Angel at patuloy na nakipagtunggali sa kanya ngunit si Colossus ay ayaw makipaglaban sa isang babae na katulad niya. Si Deadpool naman ay magaling na pinabagsak ang karamihan sa mga tauhan ni Francis sa paligid ng walang kahirap-hirap, habang si Colossus ay nagdesisyon ng makipaglaban kay Angel Dust gamit ang kanyang buong puwersa subalit maya-maya lang ay nasuntok siya nito at malakas na napatalsik uli. Samantala sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Deadpool sa napakaraming mga mercenary ni Ajax sa lugar ay kalaunan ay napatumba niya ang lahat ng mga ito at gamit ang mga katawan nila ay inispell niya ang pangalan ni Francis. Ilang saglit ang mga natitirang kalaban sa taas ay pinagbabaril si Deadpool pero si Negasonic ay ginamit ang kapangyarihan niya upang tulungan ang bida na makapunta kina Ajax. Nakita niya roon si Vanessa na nilagay rin ng lalaki sa isang airtight chamber. Pagkatapos ay galit na nakipaglaban si Deadpool kay Ajax gamit ang dalawang katana niya. Ilang saglit ay nagawa niyang ihagis ang isang katana niya sa chamber ni Vanessa at bahagyang nakahinga na siya. Buong lakas na nagpatuloy na nakipagsagupaan ang bida sa kalaban niya habang si Vanessa ay gamit ang sandata ay nagawa niyang putulin ang gapos niya at tumakas siya sa chamber. Samantala si Deadpool na kasalukuyang nakikipaglaban pa rin kay Ajax ay nagawang masaksak sa ulo pero mabilis na nasaksak rin ito ni Vanessa sa dibdib. Ngunit agad na hinagis siya ni Ajax at si Deadpool ay tinanggal ang patalim sa ulo niya upang kalabanin uli ang lalaki.
Sa kasalukuyan na yun si Colossus ay nagawang masakal ni Angel pero si Negasonic ay pinasabog ng malakas ang sarili sa kalaban at tumalsik silang dalawa. Nagdulot ito ng malaking pagsabog sa buong lugar at napatagilid ang kinaroroonan nina Deadpool pero nagawa niyang masipa si Ajax at nahulog siya roon. Pagkatapos ay binalik ni Wade si Vanessa sa sirang airtight chamber upang iligtas siya sa pagbagsak niya sa scrapyard. Habang si Colossus ay binuhat sina Negasonic at Angel palayo mula sa mga nagbabagsakang malalaking debris. Maya-maya ay nakita ni Colossus si Vanessa na nakasurvive sa pagkahulog. Pagkatapos ay biglang inatake ni Ajax si Deadpool pero labis na nanghihina na ito dahil sa pagkahulog niya kanina kaya't madaling nabugbog siya ni Deadpool. Inis na sinabihan niya ang lalaki na ayusin ang itsura niya subalit tinawanan lang siya nito at sinabing wala talagang lunas sa balat niya. Sa sobrang inis ni Deadpool ay babarilin na niya si Ajax pero pinigilan siya ni Colossus at sinabing gawin niya ang tamang desisyon na maging bayani at huwag pumatay ng kalaban niya. Ngunit si Wade ay tinapos pa rin si Francis at nasuka rito si Colossus. Ilang saglit nang papaliwanag na ng bida ang lahat kay Vanessa ay galit na sinaktan siya ng babae ng ilang beses. Pagkatapos ay humingi ng pasensya si Wade kay Vanessa sa pag-iwan niya sa kanya ng 2 taon. Nais raw niyang bumalik agad sa kanya noon ngunit hindi niya magawa dahil iba na raw ang itsura niya. Nang tinanggal ng babae ang maskara ni Deadpool ay may isa pa siyang maskara na ang muka ni Wolverine. Tinanggal rin ito ng babae at nakita niya ang itsura ni Wade na malaki na ang pinagbago. Pero sinabi ni Vanessa sa kanya na kahit pa sobrang tagal niyang nawala ay masaya pa rin siyang makita si Wade at gusto na niya siyang halikan. Sina Colossus naman ay nagpaalam na sa kanila at sinabihan ang bida na balang araw ay magiging miyembro rin siya ng X-Men. Kalaunan sina Wade at Vanessa na naiwan sa scrapyard ay sobrang init na naghalikan katulad ng dati. Dito na nagwawakas ang pelikula at susunod naman ang Deadpool 2 2018. Sa simula ng pelikula si Deadpool o si Wade Wilson ay naging isa ng international mercenary na tumatanggap ng mga kontrata sa maraming mga bansa upang kumitil ng buhay ng mga taong kinakatakutan ng marami at hindi malabanan ninuman maliban sa kanya. Ito ay ang mga gangster sa Hong Kong, ang isang organisasyon ng mga kriminal sa Biloxi, Mississippi, mga mabibigat na mafia leader sa Sicily, Italy, ang notorious Yakuza clan sa Osaka, Japan, hanggang sa bumalik na siya sa kanyang syudad at nagpatuloy na tumugis ng mga masasamang tao. Ang leader ng grupo rito na si Sergey Valeshnikov ay mabilis na pumunta sa kanyang panic room upang makapagtago kay Deadpool. Pagkatapos ay dumating na roon ang mas maraming miyembro ng gang ni Sergey kaya't agad na tumakbo si Deadpool palabas at papunta sa taxi ng kaibigan niyang si Dopinder upang umuwi na sa bahay niya. Pagdating ni Wade rito ay nagkahalikan sila ng girlfriend niya na si Vanessa at dahil anniversary nila ay niregaluhan ni Wade ang babae ng isang amusement park token na alaala ng unang date nila. Si Vanessa naman ay pinakita sa kanya na pinatanggal na niya ang IUD niya at sinabing handa na sila magkaroon ng anak at magsimula ng pamilya. Habang pinag-uusapan naman nila kung anong magiging pangalan ng magiging anak nila ay biglang sinugod sila roon ng mga gangster na kinalaban ni Wade kanina pero magaling na nilabanan niya ang mga ito gamit ang kawali nila at ng kanilang mga kitchen knife roon. Nang napatumba na ni Wade ang mga ito ay tiningnan niya ang kalagayan ni Vanessa na hindi naman nasaktan. Subalit si Sergey ay biglang bumaril sa kanila at ang kutsilyong hinagis ni Wade ay hindi tumama rito at tinamaan ng bala ng lalaki si Vanessa. Agad na binawian ng buhay rito ang babae at si Wade naman ay mabilis na tumalon sa bintana ng apartment nila upang habulin si Sergey. Nagawang makasakay nito ng kotse niya ngunit sa pagmamadali ay nabangga rin siya ng isa pang kotse. Malakas na pinatalsik siya mula rito ni Wade pagkatapos ay niyakap si Sergey hanggang sa masagasaan sila ng isang sasakyan roon. Lumipas ang ilang araw at bumalik na si Deadpool sa apartment ng kaibigan niyang matandang bulag na si Al na nabalitaan ang nangyari sa girlfriend niya at pinayuhan siya nito ngunit hindi nakinig rito si Wade. Dahil sa labis na pagkalungkot ay gumamit siya ng napakaraming droga, uminom ng kemikal, tumalon sa mataas na gusali, nagpalapos sa polar bear sa isang zoo. Pagkatapos ay humiga siya sa napakaraming galon ng gas at pinasabog ang sarili. Nagkalasan ang buong katawan rito ni Deadpool at nakita niya sa kabilang buhay si Vanessa na sinabi sa kanya na ang puso niya ay wala sa tamang lugar. Ilang saglit ay pinuntahan siya roon ni Colossus at nilagay sa malaking bag at dinala sa Xavier School o ang X-Mansion. Nang nabuo na muli ang katawan ni Deadpool rito ay napag-usapan nila na dapat nang maging isang X-Man si Wade ngunit hindi interesado rito si Deadpool. Pagkatapos ay nakita niya roon si Negasonic Teenage Warhead kasama ang kanyang girlfriend na si Yukio. Nang binasa na ni Colossus ang house rules kay Wade ay bigla siyang sumakay sa wheelchair ni Professor X pero hindi nagtagal ay galit na nahabol siya ni Colossus rito. Nasabi naman ito kay Wade na may mabuting puso siya at ang puso niya ay nararapat roon kung saan siya ay lalago.
Dahil sa sinabing ito ni Colossus na tugma sa sinabi ni Vanessa sa kanya ay pumayag na rin si Wade rito. Sa sunod na eksena sa future, ang isang misteryosong lalaki ay nadatnan ang kanyang asawa at anak na walang awang sinunog sa bahay nila. Kinuha niya ang stuffed toy ng anak niya at gamit ang kanyang time travel device ay nagdesisyon siyang pumunta sa nakaraan upang patayin ang pumatay sa mag-ina niya. Napunta siya sa panahon ni Wade pagkatapos ay nagnakaw ng maraming mga armas sa isang shop. Sa sunod na araw, ang Essex House for Mutant Rehabilitation kung saan ang mga batang mutants rito ay labis na tinotorture ng headmaster roon na may matinding galit sa mga mutants at isa na sa mga bata rito na tinotorture niya ay si Russell Collins. Maya-maya sakay ng kanilang ex-jet ay pumunta sina Colossus kasama si Wade sa insidente sa labas ng rehabilitation kung saan ang batang si Russell ay nagwala at umatake sa buong lugar gamit ang kapangyarihan niya. Agad na nilapitan ni Deadpool ang bata upang kausapin ng mahinahon ngunit mabilis na inatake nito si Negasonic. Si Wade naman ay sinubukan pa rin kausapin si Russell subalit inatake rin siya nito at natamaan si Colossus at tumalsik. Dito na nainis si Deadpool sa bata pero pinaalala sa kanya ni Colossus ang rules nila. Napilitan naman si Deadpool kausapin uli ng mahinahon si Russell subalit ito ay hindi nakinig sa kanya at agad na pinatalsik siya ng malakas papasok ng gusali. Mabilis na bumaba rito si Wade at hinagis ang katana niya kay Russell na kinabagsak nito. Agad naman na sinuutan ng mga pulis ang bata ng mutant inhibitor collar na nagdi-disable ng kapangyarihan niya. Pero si Russell ay nagmakaawa na dalhin na lang siya sa kulungan na ang icebox dahil tinotorture siya sa rehabilitation ng headmaster at ng kanang kamay nito. Si Deadpool naman ay sinabi sa lahat na ang pagiging bayani ay paggawa ng hindi magandang bagay na hindi magagawa nino man pagkatapos ay binaril niya ang kanang kamay ng headmaster at ang mga tauhan ng rehabilitation pero mabilis na pinigilan siya ni Colossus rito na labis na nagalit sa ginawa niya at hinayaan siyang hulihin rin ng mga pulis at lagyan ng collar device. Hindi nagtagal ay dinala na silang dalawa ni Russell sa icebox na isa sa pinakamalaking kulungan ng mga mutant sa US. Nang nasa kanilang cell na sila ay napansin ni Wade na dahil sa collar ay bumalik muli ang cancer niya at unti-unting pinapatay siya nito. Sinabi naman sa kanya rito ni Russell na matagal raw siyang naghihintay sa tao na magsasakripisyo ng kahit ano para sa kanya ngunit ni isa ay walang gumagawa nito sa kanya. Ngayon ay plano niyang makipag-alyansa sa pinakamalaking mutant roon ngunit hindi interesado rito si Wade dahil mas gusto pa niyang mamatay siya sa cancer upang makapiling muli si Vanessa. Samantala ang misteryosong lalaki na nasa isang hotel ay nabalitaan ang mga nangyari kina Deadpool pagkatapos ay nagsimula na siyang bumuo ng kanyang malakas na armas roon. Kinabukasan ng kumakain sina Wade sa kulungan, ang isang grupo ng mga inmate roon ay lumapit sa kanila upang mangasar pero si Russell ay agad na tumayo upang labanan sila ng ballpen niya ngunit agad na sinuntok siya ng isang lalaki rito. Sinaksak naman si Wade ng ballpen ni Russell ng isa pang preso pagkatapos ay hinampas sa ulo niya ang kanyang tray ng pagkain. Maya-maya nang nakabalik na sila sa kanilang mga cell ay pinasabog ng misteryosong lalaki ang isang pader roon upang makapasok. Pagkatapos ay pumunta siya sa control room ng kulungan at malakas na pinasabog rin ito at bumukas ang lahat ng icebox ng mga bilanggo. Magaling naman na kumalaban ang misteryosong lalaki ng mga armadong bantay ng kulungan sa daan. Pagkatapos ay malakas na pinasabog niya ang kulungan ni Wade sa di kalayuan. Patuloy na kumalaban sa daan ang lalaking ito ng mga bantay ng kulungan hanggang sa makaharap niya sina Wade at papatayin na si Russell ngunit mabilis na napigilan siya ni Wade. Agad naman na na-overpower siya ng misteryosong lalaki at madaling binugbog. Nang papatayin na si Wade ng lalaki ay sinaksak siya ni Russell ng ballpen at nabaril ang collar ni Wade. Hinabol ng lalaki si Russell pero agad na tumalon si Wade sa kanya at nahulog siya sa table roon at nakalas ang collar sa leeg niya. Agad na bumalik na ang mutant power ni Wade at buong lakas na inatake ang misteryosong lalaki gamit ang isang tubo pagkatapos ay kinuha ang baril nito upang gamitin laban sa kanya at tumalsik ang lalaking ito ng malakas. Tinanong naman rito ni Wade kung sino siya at bakit gusto niyang patayin ang bata. Sinabi nitong siya raw si Cable na galing sa future pagkatapos ay kinuha niya ang magnetic na armas niya kay Wade at binaril ang malaking bakal sa taas nila. Matapang naman na kinalaban rito ni Wade si Cable subalit na overpower na uli siya nito at sinaksak ng maraming beses. Sa gitna ng paglalaban nila ay nagawang masuntok ni Cable si Wade ng malakas at tumalsik ang token na binigay niya kay Vanessa. Kinuha ito ni Cable bilang alaala raw niya sa laban nila pagkatapos ay sinuntok uli ng malakas ni Cable si Wade. Tinanong niya kay Wade bakit pinoprotektahan niya ang bata. Sumagot siya na wala siyang pakialam rito at ginagawa lang niya ang tama at hinugot ang pin ng bomba ni Cable na sumabog ng malakas sa kanila at tumalsik sila palabas ng kulungan. Nakakapit si Cable sa isang bato at si Deadpool ay nahulog sa nagyayelong lawa.
Dito ay nakita uli ni Deadpool si Vanessa sa kabilang buhay at sinabi sa kanya na ang bata ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging mas mabuti. Sa sunod na araw ay pumunta si Wade sa bar ng kaibigan niya na si Weasel at kinuwento ang lahat. Pagkatapos ay napagdesisyonan na niyang iligtas ang bata mula kay Cable. Sinabi naman ni Weasel na napag-alaman niyang ililipat si Russell at ang iba pang mutants roon papunta sa mas mahigpit na kulungan. Samantala si Russell sa icebox ay kinuha ang puding ng isang inmate roon at nagkaroon uli ng malaking gulo rito habang ang bata naman ay mabilis na pumunta sa kulungan ng pinakamalaking mutant at binigyan nito ng mga pagkain. Nang sa gayon ay maging magkaibigan sila at magtulungang makatakas roon. Sa sunod na eksena sina Deadpool ay sinimula ng bumuo ng grupo ng mga mutants upang iligtas si Russell kay Cable. Ang mga mutants na ito ay sina Bedlam, si Peter na walang kapangyarihan pero may 2 types of diabetes, si Rusty o si Shatterstar, si Domino na ang kapangyarihan ay pagiging sobrang swerte, si Zeitgeist na dumudura ng asido at si Vanisher na isang invisible. Kinagabihan naman ay kinidnap si Weasel ni Cable. Dahil sa sobrang takot na masaktan siya ng lalaki ay sinabi ni Weasel ang buong plano ni Deadpool at ng binuo niyang grupo. Sa sunod na araw si Russell at ang iba pang mga mutant ay sinakay na sa mga convoy upang ilipat na sa mas mahigpit na kulungan. Sina Deadpool naman ay hinabol ito sakay ng isang helicopter. Dito ay sinabi ni Deadpool sa kanyang grupo na ang pangalan ng grupo nila ay ang X-Force. Pagkatapos ay bumaba na silang lahat sa helicopter at binuksan ang mga parachute nila sa ere. Ngunit dahil sa lakas ng hangin si Deadpool ay sumabit sa isang billboard, habang si Shatterstar ay bumagsak sa blade ng isang helicopter at namatay rito. Si Bedlam naman ay humampas ng malakas sa isang bus, si Vanisher ay nakuryente sa mga live wire, si Peter ay ligtas na nakababa ngunit si Zeitgeist ay nahulog sa isang wood chipper machine. Tinulungan siya rito ni Peter subalit naduraan siya nito ng asido na kinamatay niya at si Zeitgeist ay tuluyan na rin namatay sa wood chipper machine. Si Domino naman ay maswerteng bumagsak malapit sa convoy at agad na pumasok sa loob nito. Magaling na kinalaban niya ang driver ng convoy at pinatalsik ng sasakyan. Subalit dumating na roon ang lalaking si Cable at pinasabugan ng convoy ngunit tumama ang bala ni Cable sa sasakyan ng pulis roon na kinasabog nito. Ilang saglit ay nagawang makapasok ni Cable sa convoy at sinimula na ihulog isa-isa ang mga preso rito. Si Domino naman ay nagawang mapatalsik si Cable ngunit nakahulog ito ng bomba roon na sumabog ng malakas pero magaling na nakabalik pa rin siya sa truck. Ilang saglit ay iniwanan ni Domino ang manibela ng convoy na kusang lumiko sa kalsada at buong lakas na kinalaban ng babae ang lalaki sa loob ng sasakyan. Samantala si Russell ay sinubukan ng makatakas sa cube niya gamit ang kanyang ballpen. Patuloy na magaling na nakipaglaban si Domino kay Cable ngunit hindi nagtagal ay na-overpower na siya nito at papatayin na. Pero mabilis na nakarating na roon si Deadpool at pinigilan si Cable pagkatapos ay pinatalsik. Si Deadpool naman ang buong lakas na nakipaglaban kay Cable sa loob ng convoy at si Domino ay bumalik na sa manibela ng sasakyan. Sinubukan na pigilan ni Deadpool ang mga bala ng lalaki gamit ang mga katana niya pero natamaan pa rin siya nito ng maraming beses sa katawan. Subalit sa gitna ng paglalaban nilang dalawa ni Cable ay nagawa ng makatakas sa cube niya si Russell at agad na tinulungang makalabas roon ang malaking mutant na kaibigan niya na si Juggernaut. Pagkatapos ay sinuntok nito ng napakalakas ang kalsada na nagdulot sa buong convoy na maaksidente ng matindi sa daan at mahulog mula sa nawasak na kalsada. Swerteng nahulog sa isang malaking inflatable si Domino at bumangon si Deadpool mula sa aksidente na baliktad ang ulo. Ilang saglit ay lumabas mula sa tumaob na convoy si Russell kasama ang Juggernaut. Nilapitan si Wade nito at madaling pinutol sa dalawa ang katawan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Russell na ang misyon niya ngayon ay sunugin ang buhay ang headmaster at umalis na siya roon kasama si Juggernaut. Umalis na rin sa lugar si Deadpool na dala ni Domino mula sa likod nito. Sa sunod na eksena si Deadpool ay nasa apartment ng bulag na si Al na pinapatubo muli ang mga paa. Pinuntahan siya rito ng mga kaibigan niya na kasama si Domino na nagulat sa mga sanggol na paa niya. Pagkatapos ay dumating roon si Cable na agad tinutukan ang lahat ng baril. Sinabi naman ni Cable sa kanila na dahil alyansa na ni Russell ang Juggernaut ay hindi na niya ito matatalo. Hindi na niya maaaring gamitin ang time travel device niya dahil isang beses na lang niya maaaring gamitin ito at ito ay pabalik sa panahon niya kaya't kailangan niya sila na tulungan siyang tapusin si Russell. Kailangan na nilang pigilan si Russell bago pa niya magawa ang unang pagpatay niya. Pag nagawa ito ng bata ay patuloy na papatay siya hanggang sa dumating ang araw na pati ang mga tao sa panahon ni Cable ay patayin na rin ni Russell kasama ang kanyang asawa at anak. Pumayag si Wade sa kanya at sinabing bago niya gawin ito sa bata ay hayaan niya muna siya makumbinsi ito na huwag pumatay at magbago. Napilitang sang-ayunan naman ito ni Cable. Maya-maya ay pumunta sila sa X-Mansion at si Wade ay humingi rito ng pasensya kay Colossus sa nagawa niya nakaraan.
Kailangan niya raw ang tulong niya na pigilan ang batang si Russell, ngunit masama pa rin ang loob ni Colossus kay Wade at hindi pumayag sa kanya. Sa sunod na eksena si Russell at Juggernaut ay nakarating na sa rehabilitation at sina Deadpool ay nakarating na rin roon at pinigilan ng bata. Subalit si Russell ay pinasabog ang pinto ng gusali at si Juggernaut ay lumapit sa kanila pero gamit ang armas ni Cable ay napatalsik niya ang malaking mutant. Subalit nang bumangon si Juggernaut ay winasak nito ang baril ni Cable at pinatalsik. Si Deadpool naman ay hinampas sa kalapit na fence at hinagis ng malakas. Pagkatapos ay hinabol ni Juggernaut si Domino, ngunit nadapa ito sa baril niya at gamit ang baril ni Cable ay pinasabugan niya sa mukha si Juggernaut. Dumating naman roon si Colossus na nagbago na ang isip at tinanggal ang bakal na tumusok sa ulo ni Wade, pagkatapos ay matapang na kinalaban niya ang Juggernaut. Sa umpisa ng laban nila ay madaling nabugbog ng nilalang na ito si Colossus, hanggang sa nagawa niyang makalamang sa pakikipaglaban kay Juggernaut. Lumabas naman roon ang napakaraming armadong mga tauhan ng rehabilitation sa harap ni na Deadpool, kaya't buong lakas na kinalaban nilang dalawa ni Cable ang mga ito sa daan. Habang si Domino naman ay pumasok ng gusali at kinalaban ang iba pang mga tauhan ng rehabilitation roon hanggang sa namatay na lang ang mga ito gamit ang mga armas nila at ng mga kagamitan sa paligid na kinaswerte uli ni Domino. Sa pagpapatuloy naman ng paglalaban ni na Juggernaut at Colossus ay hinampas nito sa kanya ang isang school bus roon na tumama sa pader ng gusali at ginamit ito ni Domino upang patakasin sa rehabilitation ang lahat ng mga bata. Hindi nagtagal sina Deadpool at Cable ay napatumba na ang lahat ng mga tauhan ng rehabilitation sa labas. Samantala si Russell sa loob ng gusali ay na-corner na ang headmaster at tatapusin na niya ito, pero mabilis na pinigilan siya ni na Deadpool at Cable. Sina Juggernaut at Colossus naman ay naglalaban pa rin sa mga oras na iyon hanggang sa dumating na roon sina Negasonic at agad na ginapusan ni Yukio ang mga paa ni Juggernaut. Sinilpakan naman ni Colossus ng live wire ang likod ni Juggernaut at si Negasonic ay pinatalsik siya sa kalapit na sapa at dito ay labis na nakuryente ang malaking mutant. Sa sunod na eksena si Russell ay pinatalsik ng malakas sina Deadpool palabas ng gusali. Ilang saglit ay naisipan ni Deadpool na suotin ang mutant inhibitor collar at sinabing kung gusto talaga ni Russell makapatay ng tao ay siya na lang ang patayin niya. Ngunit si Cable ay mabilis na binaril ang bata at si Deadpool ay agad na hinarang ito upang iligtas si Russell. Labis na nagulat ang bata sa sakripisyong ginawa na ito ni Deadpool at na-realize niyang mali ang lahat ng ginawa niya. Napansin naman ni Wade na nawala na ang damage sa stuffed toy ng anak ni Cable, na ibig sabihin ay gumana ang plano niya. Sinubukan naman tanggalin ni Colossus ang collar kay Wade, ngunit pinigilan niya siya at nais niyang mamatay na lang sa tama ng baril sa kanya. Nagpaalam siya isa-isa sa kanila, lalo na kay Cable at Russell, at hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Wade. Sa sunod na eksena ay nakaharap niya uli si Vanessa sa kabilang buhay at ngayon ay nahagkan na niya siya rito, ngunit sinabi sa kanya ng babae na hindi pa niya oras. Samantala si Cable ay ginamit ang device niya upang bumalik sa oras kung saan ay kakadating pa lang nila sa rehabilitation at dito ay nilagay niya ang token ni Wade sa dibdib nito. Nang sa gayon nang ililigtas uli ni Wade si Russell, ang matatamaan ng bala ay ang token. Agad na napansin ni Deadpool na nag-time travel si Cable upang gawin ito at hindi na makakabalik sa panahon niya dahil sinakripisyo niya ang huling fuel niya sa kanyang device. Sumagot si Cable na ang importante ay ligtas na ang pamilya niya at mananatili muna siya sa kanila. Ilang saglit si Russell naman ay tinanggal ang device kay Deadpool at umalis na silang lahat sa lugar. Ngunit ang headmaster ay labis na nagalit sa kanila sa pagligtas nila kay Russell, pero agad na sinagasaan ito ng taxi ni Dopinder na sobrang natuwa sa unang pagpatay niya. Sa mid-credits scene, inayos ni na Negasonic at Yukio ang time travel device ni Cable at binigay ito kay Deadpool na agad na realize ang maling ginawa nila. Sa post-credits scene naman ay bumalik si Wade sa oras na mapapatay ni Sergey si Vanessa at ngayon ay mabilis na napigilan na niya ito. Nagpaalam siya kay Vanessa at pumunta naman sa oras kung saan ligtas na nakababa ng parachute ang lalaking si Peter at pinauwi na niya siya upang hindi na mapahamak. Ang bersyon naman ng Deadpool ng pelikulang X-Men Origins Wolverine ay pinatumba ni Wade dahil inaayos raw niya ang timeline. Matapos naman tanggapin ang role bilang Green Lantern sa pelikula ay pinatumba rin ni Wade ang aktor na si Ryan Reynolds. Sa huling eksena ay pumunta si Deadpool sa panahong sanggol pa lang si Adolf Hitler upang tapusin rin. Ngunit hindi niya ito nagawa, bagkus ay kinarga pa niya at pinalitan ng diaper. Dito na nagwawakas ang pelikula at susunod naman ang Deadpool and Wolverine 2024. Mula noong ginamit ni Wade Wilson o ni Deadpool ang time travel device ni Cable ay napunta siya sa Sacred Timeline sa taong 2018.
Pinuntahan niya si Happy Hogan upang mag-apply bilang isang Avenger dahil kailangan raw niyang gamitin ang mga abilidad niya sa mabuting paraan upang mas magkaroon siya ng importansya sa girlfriend niya. Pero pinaliwanag sa kanya ni Happy na ang mga Avengers ay ginagawa ang mga trabaho nila hindi dahil kailangan nila kundi dahil kailangan sila ng mga tao. Pagkatapos ay nireject ng lalaki ang application ni Wade at pinayuhan siyang hanapin ang tamang lugar na nararapat sa kanya. Pagkalipas ng 6 na taon ay huminto na si Wade sa pagiging mercenary at nagtatrabaho na siya bilang isang car salesman sa kanilang universe kasama ang best friend niyang si Peter. Kinagabihan kasama ang lahat ng mga kaibigan niya ay nag-celebrate sila ng kanyang birthday. Dumalo roon ang ex-girlfriend ni Wade na si Vanessa na nakipaghiwalay sa kanya 6 years ago pati na ang matandang bulag na roommate niyang si Blind Al. Pagkatapos ay masayang nagpasalamat siya sa lahat dahil palagi silang nandoon para sa kanya. Subalit kalaunan ay biglang kumatok sa pinto ng apartment ni Wade ang mga Minutemen ng Time Variance Authority o ang TVA at mabilis na dinukot siya ng mga ito. Biglang napunta siya sa headquarter ng TVA na kaharap si Paradox at pinaliwanag niya na sila raw ay isang organisasyon na nagbabantay at nagdedepensa sa Sacred Timeline. Pagkatapos ay inalok niya si Wade ng oportunidad na manatili sa Sacred Timeline at iligtas ito kasama ng mga Avengers mula sa masaklap na mangyayari roon sa future. Labis na kinatuwa ng lalaki ang alok ni Paradox kaya't agad na pumayag siya sa kanya. Ang magaling na mananahi naman ng organisasyon ay mabilis na ginawan si Wade ng bagong Deadpool suit na may kasama pang 2 adamantium na mga katana. Ngunit nang sinabi ni Wade na handa na siyang bumalik sa timeline niya ay pinaliwanag ni Paradox na unti-unti na itong nawawasak dahil sa pagkamatay ng anchor being sa universe nila. Ang bawat anchor being ay may pinaka-importanteng role sa kanilang timeline at kapag namatay sila ay unti-unti na rin nagko-collapse ang buong universe. Ang anchor being raw sa timeline ni Wade ay si Logan o si Wolverine na sinakripisyo ang sariling buhay upang maligtas ang batang si X-23 o si Laura. Subalit binunyag ni Paradox na ayaw niyang nakikitang unti-unting nawawasak ng ilang libong taon ng universe ni Wade. At dahil ang TVA ay hindi na nagpupro ng mga timeline ay naisipan niyang gumawa ng Time Raper machine na mabilis na wawasak sa universe nila. Pero si Deadpool ay hinedbutt ang ilong ni Paradox at mabilis na kinuha ang tempad nito upang makatakas sa headquarter. Pagkatapos ay hinukay niya ang libingan ni Logan sa pag-asang buhay pa rin ito dahil sa regenerative mutant power niya. Ngunit adamantium na kalansay na lang ni Wolverine ang nahukay ni Wade roon. Pagdating ng malaking grupo ng mga Minutemen Hunter sa lugar ay magaling na ginamit sa kanila ni Deadpool ang bawat parte ng adamantium skeleton ni Logan upang pabagsakin ang mga ito. Buong lakas na kinalaban niya ang lahat ng tauhan ni Paradox sa paligid gamit ang mga buto at nagawa niyang mapatumba ang karamihan sa kanila. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Deadpool sa mga Minutemen ay kalaunan ay kinabit niya sa mga kamay niya ang mga adamantium clone ni Wolverine at ito naman ang sinubukan niyang gamitin upang tapusin ang natitira pang mga Minutemen Hunter sa lugar. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay naisipan naman ni Wade na maghanap ng mga Wolverine variant sa napakaraming timeline upang palitan ang anchor being na namatay sa universe niya. Subalit karamihan sa mga nakakaharap niyang variants ay sobrang agresibo. Ang iba ay sobrang tanda na o di kaya ay hindi naaangkop sa universe niya. Maya-maya ay napunta si Deadpool sa isang bar sa Canada at nakakita siya roon ng Wolverine na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Nang sinabihan niya ang Logan variant na sumama sa kanya ay agad na tumanggi ito pero kalaunan ay hindi niya nagawang makapalag kay Deadpool dahil sa labis na kalasingan. Napansin naman ni Wade na suot ni Logan ang X-Men suit niya at agad na dinala ito sa TVA headquarter upang ipalit sa kanyang universe. Ngunit inis na sinabi sa kanya ni Paradox na hindi mapapalitan ang anchor being sa timeline niya at ang pinakapalpak na Wolverine pa ang nadala niya roon. Sapagkat ang Logan na yun ang dahilan ng pagkamatay ng X-Men teammates niya at nagdala ng matinding kahihiyan sa lahat ng mutant sa kanilang universe. Nang na-realize naman ni Wade na ang operasyon ni Paradox ay hindi otorisado ng TVA ay mabilis na nilusaw siya ng lalaki gamit ang prune stick niya at pati na si Logan ang sinubukan siyang atakihin ito. Ilang saglit nang napunta sa Void ang dalawang mutant ay galit na inatake ni Wolverine si Deadpool ng ilang beses. Nagpatuloy ang pag-aaway nila nang ininsulto ni Wade si Logan sa matinding nagawa niya sa universe nila dahil ayaw siyang tulungan nito na iligtas ang timeline niya. Kalaunan pagkatapos ng mahabang sagupaan nila ni Deadpool ay sinabi niya kay Logan na kung makakabalik sila sa TVA ay magagawa nila ng paraan na baguhin ang nakaraan niya upang maiwasan ang masaklap na nangyari sa kanya noon.
Pero biglang may nagpakita sa kanilang isang misteryosong lalaki at kalaunan ay napalibutan silang tatlo ng grupo ng mga mutant scavenger ng Void na pinangungunahan nina Pyro at Sabretooth. Ang misteryosong lalaki pala ay si Johnny Storm o si Human Torch at agad na inatake niya si Pyro ngunit nakontrol lang nito ang apoy niya at pinatalsik siya ng malakas. Si Sabretooth naman ay galit na inatake si Wolverine pero magaling na napugutan niya ng ulo ang kalaban. Subalit si Toad ay mabilis na minagnet ang dalawang bida gamit ang equipment nila at kinulong sila sa bilog na cage kasama si Johnny. Pinaliwanag sa kanila ng lalaki na isa siyang miyembro ng Resistance sa Borderland at sa Void ay kung hindi sila ipapakain sa entity na si Alayot ay magtatrabaho sila sa leader ng mga scavenger. Maya-maya ay dinala sina Wade sa base ng mga scavenger na ang higanteng labi ni Ant-Man at nakaharap nila roon ang leader ng mga ito na ang kambal na babae ni Professor X na si Cassandra Nova. Ngunit si Deadpool ay pinaliwanag na habang nasa cage ay sobrang daming nabanggit na pang-iinsulto ni Johnny kay Sandra. Kahit pa tinanggi niya yon ay mabilis na tinanggalan siya ng balat ni Cassandra gamit ang telekinesis niya. Nang inatake ni Wolverine ang babae ay mabilis na binaon siya nito sa lupa at kinaladkad palayo. Nasabi naman ng leader na magagawa niyang pabalikin sina Wade sa timeline nila pagkatapos ay pinasok niya ang kanyang kamay sa ulo ni Deadpool upang makita ang memorya nito noong napagdesisyonan ni Vanessa na makipaghiwalay sa kanya. Sinabihan pa siya ng babae na kahit kailan ay wala siyang halaga sa kanya. Kalaunan ay nakarecover na ang dalawa at sabay na inatake nila si Cassandra ngunit agad na napigilan sila ng kalaban. Dahil naman papalapit na si Alayot sa base ay nagmadaling iniwanan ni Sandra sina Wade pero nagawa nilang makatakas sa lugar gamit ang lumang equipment roon. Napunta sila sa kabilang parte ng Void at napagplanuhan na hanapin ang Resistance na nabanggit sa kanila ni Johnny. Maya-maya ay biglang tumakbo palapit kay Wade ang asong variant niya na si Dogpool. Pinuntahan ng aso ng owner nito na isa ring Deadpool variant na si Nicepool at sila raw ay miyembro ng Deadpool Corp sa Void. Nang tinanong ni Logan kay Nicepool ang lokasyon ng Borderland ay agad na tinuro niya ang direksyon nito at pinahiram pa sa kanilang dalawa ang sasakyan niya. Habang nasa biyahe naman ay aksidenteng nabanggit ni Wade na hindi siya siguradong maaayos nila sa TVA ang timeline ni Logan na labis na kinagalit nito sa kanya. Pinaliwanag ni Deadpool na nagawa niya yon dahil kailangan niya siya upang maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit nang inis na nagbanggit ng mga masasakit na salita si Wolverine tungkol sa nakaraang relasyon ni Wade kay Vanessa ay nag-away uli silang dalawa sa pangalawang pagkakataon habang nasa loob ng sasakyan. Patuloy na nag-away sina Deadpool at Logan sa kotse hanggang sa hindi nagtagal ay labis na napagod silang dalawa at minaneho ang sasakyan nila ng isang misteryosong mutant papunta sa hideout ng mga Resistance sa Borderland. Nakaharap nina Deadpool roon ang mga miyembro ng Resistance na sina Elektra, si Eric Brooks o si Blade, si Remy LeBeau o si Gambit, at ang nagdala kina Wade sa hideout na si X-23 o si Laura. Si Deadpool naman ay kinumbinsi ang Resistance na ipaghiganti nila ang pagkamatay ni Johnny mula kay Sandra ngunit binunyag ni Logan na siya ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki. Pero tinanggi yun ni Wade dahil si Johnny raw mismo ang dahilan kung bakit siya tinapos ni Cassandra at pinagplanuhan nila na kunin ang helmet mula sa tauhan nito na si Juggernaut at isuot ito sa babae upang hindi na niya magamit ang kapangyarihan niya. Kalaunan sina Elektra ay dahil sa wanang magtago at inisip na yun na ang pagkakataon nila upang makalikha ng legacy ay sumang-ayon sila kay Deadpool. Ngunit si Wolverine ay ayaw sumali sa kanila dahil malamang ay mamamatay lang raw sila sa misyon. Sa sunod na eksena si Pyro ay may lihim na kasunduan pala kay Paradox at nireport niya sa kanya na natrack niya ang lokasyon ni Wade. Pero si Paradox ay inatasan si Pyro na tapusin si Cassandra dahil sa sobrang panganib nito na posibleng sumabotahe sa plano niya. Samantala si Logan habang mag-isang nakaupo sa labas ay kinausap ni Laura at sinabing isa siyang hero dahil ang variant niya ang nagligtas sa kanya noon at sa mga kaibigan niyang mutants. Sumagot ang lalaki na hindi siya isang hero at inamin na inabandona niya noon ang mga kasamahan niyang X-Men na nagdahilan ng pagkamatay nila mula sa mga kalaban. Simula noon ay dahil sa labis na kalungkutan at trauma ay sinusuot na niya ang X-Men suit na yon. Pero ang dalagita ay sinabi kay Logan na kahit ano pang tingin niya sa sarili ay isa pa rin siyang mabuting tao. Sa sunod na araw sina Wade habang nasa kotse kasama ang Resistance ay pinasabog ang tarangkahan ng base ng mga scavenger gamit ang missile launcher ni Blade. Nang nakapasok na sila sa loob at paglabas ni Wolverine mula sa trunk ng sasakyan ay buong tapang na nakipaglaban silang lahat sa napakaraming mutant scavenger ni Cassandra. Si Elektra ay nagpabagsak ng ilang kalaban gamit ang kanyang twin sai habang si Gambit ay walang kahirap-hirap na tinapos ang mga scavenger gamit ang kanyang mga baraha at bow staff na may kinetic charge. Si Blade naman ay magaling na nagpatumba ng mga kalaban sa paligid gamit ang kanyang silver na patalim at baril na may mga silver bullet.
Kalaunan ang dalawang bida ay nagmadaling pinuntahan sa loob ng base si Cassandra, ngunit malakas na hinampas niya si Deadpool sa kisame at pader roon. Kinontrol naman ng babae ang mga kamay ni Wolverine upang saktan ang sarili at pahintuin kumilos, pagkatapos ay pinasok rin niya ang daliri niya sa ulo ni Logan. Sa kasalukuyan na iyon, ang mga miyembro ng Resistance ay patuloy na nakikipagsagupaan ng buong lakas sa mga mutant scavenger, hanggang sa magaling na napabagsak ni X-23 si Juggernaut at mabilis na tinapos ito. Nang umakyat ang dalagita sa taas ay pinigilan siya ng isang scavenger, pero nagawa niyang mahagis roon ang helmet ni Juggernaut na agad na kinuha ni Wade. Samantala, nang nalaman ni Cassandra ang masaklap na nakaraan ni Wolverine ay sinabihan niya siyang hayaan ang sarili sa kanyang primal instinct at tutulungan niya siya na makalimutan ang trauma niya. Pero tumanggi si Logan kay Sandra at mabilis na sinuot sa kanya ni Wade ang helmet ni Juggernaut. Nang biglang binaril ni Pyro ang babae ay agad na pinatulog ito ni Wolverine sa isang suntok. Sinabihan naman ni Deadpool si Cassandra na patakasin niya sila sa Void kundi ay tatapusin nila siya. Pero si Logan ay napagdesisyonan na wag nilang patayin ang babae dahil kahit si Charles Xavier ay hindi nanaisin na mapatay nila ito. Bilang kapalit sa hindi pagpatay ng dalawa kay Cassandra ay ginamit niya ang kanyang sling ring na may nakadikit na reality at time stone upang magbukas ng interdimensional portal sa Void. Dahil naman papalapit na roon si Alayot ay nagmadaling tumakbo ang dalawang bida papasok sa portal habang sina Elektra at ang iba pa na tila nang hihina na sa pakikipaglaban sa napakaraming mutant scavenger ng base ay nagawa ng mapabagsak ang lahat ng mga ito roon. Nagawang makatalo ni na Deadpool sa portal bago sila malamon ni Alayot at bumagsak sila sa car dealership na pinagtatrabahuhan ni Wade. Sa sunod na eksena si Paradox ay hinahanda na ang kanyang Time Raper machine sa universe ni Deadpool habang si Cassandra ay nalaman kay Pyro na nagkaroon sila ng deal ni Paradox na patayin siya kapalit ng kalayaan niya sa Void. Ilang saglit ay hinarap ni Paradox ang dalawa ngunit pumunta rin roon si Cassandra na walang awang tinapos si Pyro sa harap nila. Pagkatapos ay nalaman ng babae ang masamang plano ni Paradox gamit ang Time Reaper at malakas na pinatalsik niya sina Wolverine sa isang establishmento. Binunyag ni Sandra sa lalaki na plano niyang gamitin ang machine upang wasakin ang lahat ng timeline hanggang sa ang Void na lang ang matira at siya na ang tuturing na Diyos ng lahat. Ilang saglit ay mula sa interdimensional portal ay pinapunta ni Cassandra sa universe ni Wade ang buong Deadpool Corp ng Void upang pigilan silang sumabotahe sa mga plano niya. Ang Corp ay binubuo ng napakaraming Deadpool variants mula sa iba't ibang timeline na mga nadakip at na-prune ng TVA papunta sa Void. Nang pinagbabaril sina Wade ni Ladypool ay sinalag niya si Nicepool mula sa mga bala nito pero napansin niyang wala palang regenerative power ang lalaki. Ngunit si Wade ay sinalag pa uli ang variant niya mula sa mga bala ng Deadpool Corp upang siya na ang maging bagong amo ng aso nitong si Dogpool. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga gintong baril ni Nicepool at si Logan ay sinuot ang dilaw na Wolverine mask niya. Buong lakas na nakipagsagupaan ang dalawang bidang mutant sa lahat ng miyembro ng Deadpool Corp sa paligid at magaling na napapabagsak nila ang karamihan sa mga ito roon. Nagpatuloy na pinatumba ni na Wade at Wolverine ang mga Deadpool variant sa abot ng makakaya nila at sa mahabang bakbakan nila ay hindi nagtagal ay nagawa nilang mapatumba ang lahat ng mga ito. Subalit agad na nag-regenerate ang mga pinsala na natamo ng buong Deadpool Corp mula sa mga atake ni na Wolverine, pero biglang pumunta sa lugar ang best friend ni Wade na si Peter na labis na kinatuwa ng lahat ng Deadpool variant dahil sa mga universe nila ay best friend rin nila siya. Samantala si Cassandra ay pina-activate kay Paradox ang Time Reaper at sinimulan na niyang kontrolin ito upang wasakin ang mga timeline. Pagpunta naman ng dalawa kay Paradox ay nakita nilang kinokontrol na ng babae ang machine at pinaliwanag niya sa kanila na upang ma-shutdown ito ay kailangan nilang i-short circuit ang matter at antimatter power feeds ng machine na nasa chamber sa baba. Ngunit kung sino man sa kanila ang gagawa nito ay siguradong mamamatay kahit pa may regenerative power sila. Kalaunan pagbaba ng dalawa sa chamber ay napagdesisyonan ni Logan na siya na ang mag-short circuit sa Time Reaper dahil si Wade ay may pamilya pang mababalikan at siya ay wala na. Pero pagpasok ni Wolverine sa chamber ay mabilis na pinigilan siya ni Deadpool at agad na nilock ang pinto dahil siya raw dapat ang magsakripisyo ng sarili upang maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Nang sinimulan ng i-short circuit ni Deadpool ang power feed ay winasak ni Logan ang bakal na pinto ng silid at hinawakan niya ang kamay ni Wade. Kahit palabis na nasasaktan ay sabay na short circuit ng dalawang bida ang matter at antimatter feed sa chamber hanggang sa nag-overload ang machine at sumabog ito kasama si Cassandra. Samantala si B-15 na nalaman ng hindi otorisadong paggamit ni Paradox sa Time Reaper ay pinuntahan niya siya sa timeline ni na Wade. Nagdahilan naman ng lalaki na kagagawan yon ni Cassandra at napigilan siya ni na Logan ngunit nasawi raw sila.
pero ang dalawa ay nagawa palang makasurvive dahil sa sabay na pag-short circuit nila sa machine. Pagkatapos ay pinadakip ni B-15 si Paradox sa mga Minutemen upang iharap ito sa trial, pero ilang saglit lang ay napansin niyang nagre-regenerate na ang timeline ni Wade dahil sa nagawa nila. Si Deadpool naman ay pinakiusapan si B-15 na palayain sa Void ang Resistance na ang tumulong sa kanila na makabalik roon at ayusin ang timeline ni Wolverine. Sumagot ang babae na titingnan niya pa kung anong magagawa niya sa Resistance, ngunit hindi maaaring baguhin ang nakaraan ni Logan, sapagkat ito ang naging dahilan upang maligtas niya ang lahat ng timeline kabilang na ang universe ni Wade. Maya-maya ay kumain ng shawarma ang dalawang bida at sinama ni Deadpool si Logan sa apartment niya at pinakilala kay Al. Pinakilala rin ni Wade rito si Dogpole na pinangalanan niyang si Mary Poppins. Sa sunod na eksena ay inimbitahan ni Wade ang lahat ng kaibigan niya kasama sina Logan at Laura na magsaya at mag-hangout sa apartment niya. Pagkatapos ay nakipagbalikan na siya sa ex-girlfriend niyang si Vanessa. Sa post-credit scene ay pinakita ni Deadpool ang footage ni Johnny habang nasa cage sila ng mga scavenger na katunayang sobrang daming nabanggit nitong masasakit na salita kay Cassandra. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.